Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Maulang Huwebes ang naranasan sa ilang lugar sa bansa, kabilang po ang Metro Manila. Nagpapaulan na kasi ang binabantayang low pressure area na nasa bahagi ng Philippine Sea. Ayon po sa pag-asa, apektado ng trough o buntot ng low pressure area ang Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon, Cagayan, Isabela, Aurora, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran. Namataan ng pag-asa ang LPA sa layong 510 km silangan ng Baler, Aurora. Nananatili ang posibilidad niya na maging isang bagyo. Ang hanging habagat naman muling nagpapaulan sa Palawan, Occidental Mindoro, Basilan, Tawi-Tawi, Zamboanga Peninsula at malaking bahagi ng Visayas. Makaasa naman sa maayos na panahon ang iba pang bahagi ng bansa pero posible pa rin ang mga local thunderstorm. Nagka-landslide sa Barangay Sibulaw sa Zamboanga City dahil sa malakas na ulan. Nabagsakan ng lupa ang isang bahay roon. Nakatakbo palabas ang lalaki na nakatira sa bahay pero naiwan sa loob ang kanyang mag-iina. Patay ang kanyang asawa at isa nilang anak. Nailigtas ang 2 pang bata. Sa South UP Maguindanao del Sur, pahirapan ang pag-uwi ng ilang estudyante at guro sa Barangay Rumongaob. Abot binti kasi ang baha sa kalsada sa kanilang dinaanan. Sa Dato Dinsinsu at Maguindanao del Norte, nasira ang isang tulay sa Barangay Tapian. Bunsod daw yan ng malakas na ulan at ragasan ng tubig. Ayon sa MDRRMO, ang tulay ang nagdurugtong sa Sitio Proper at Sitio Tuka sa bayan. Pahirapan tuloy ang pagtawid ng mga residente. Sa Makilala, South Cotabato, stranded ang maraming estudyante sa Barangay New Baguio dahil sa malakas na ulan. Napuno pa ng tubig ang isang tulay roon na nakaapekto sa biyahe ng mga motorista at residente. Sa ibang lugar sa Makilala, binuhat na ng isang rider ang kanyang motorsiklo sa gitna ng abot binting baha. Bumaha roon matapos humapaw ang kalapit na ilog bunsod ng malakas na ulan. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang dahilan ng pag-ulan sa Mindanao. Update na po tayo sa binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at sa hanging habagat. Makakaparin po natin si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Magandang tanghali po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Ms. Connie. Yes, nasa na ho ang binabantayan na LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility? Sa ngayon po, nasa may karagatan pa rin po ito, no? Sa may Philippine Sea at nasa layong 510 kilometers silangan po ng Baler, Aurora as of 8 in the morning. We're expecting na posible itong tumawid po sa may northern and central Luzon. Pagsapit po mamayang gabi hanggang bukas ng gabi. And then pagsapit po ng Friday evening or Saturday early morning ay nasa may West Philippine Sea na po ito at maaaring lumabas ng ating part pagsapit po ng Saturday evening or pagsapit po ng Sunday morning. Malaki ho ba ang tsansa na ito'y maging isang bagyo? At least within the next 24 hours po mababa pa naman yung chance. But then hindi natin inaalis yung chance na bago siya mag-landfall po dito sa may area or tumama sa kalupaan po dito sa may silangan po ng Northern Luzon is maging tropical depression ito. Pero paglampas niya dito sa may West Philippine Sea over the weekend, doon mas mataas yung chance na ito yung maging tropical depression. At habang nasa loob po ng PAR at naging bagyo ito, papangalanan po natin ito na bagyong Isan. Okay, pero saan-saan po yung sinasabing maaari maapektuhang mga lugar, no? Habang nasa loob pa siya ng Philippine Area of Responsibility? For today po, expected natin na matataas yung chance ng pag-ulan dito sa may Cagayan Valley, malaking bahagi ng Central and Southern Luzon, including Metro Manila. May effect na rin po yung Southwest Monsoon or hanging habagat dito sa may Kapikulan, sa may Mimaropa, most parts of Visayas, and then the western portion of Mindanao. And then bukas, ito yung time kung saan maaaring tumatawid na nga po dito sa may northern portion of Luzon ang low pressure area. Malaking bahagi pa rin ng Luzon na magkakaroon ng mga pag-ulan at aasahan yung pinakamalalakas pa rin dito po sa may kanlurang parte, itong Zambales, Bataan, Mimaropa, portions of Calabarzon. Okay, at magtutuloy-tuloy ho ba itong inaasahan nating maulan na panahon sa maghapon? Yes, kung dito sa Metro Manila at mga nearby areas po, makulimlim pa rin ang panahon, then naasahan pa rin natin yung mga light to moderate rains. For afternoon, may mga areas din na may pinakamalalakas na ulan, kagaya po dito sa may Cagayan Valley, sa may Aurora,
dahil po dun sa mismong low pressure area. And then pagsapit naman sa bandang Mimaropa, mataas din yung chance ng ulan dahil naman sa habagat. At kaugnay po sa hanging habagat naman, maaari ho ba nating maramdaman din yung pag-uulan sa araw na ito dahil pa rin ho doon sa hanging habagat? Yes, hindi necessarily po ini-enhance or pinapalakas nitong low pressure area yung habagat, subalit hinihila or tinutulak po yung hanging habagat papunta doon sa low pressure area. Kaya meron pa rin mga paminsan-minsan mga malalakas na ulan, specifically dito sa may Calabarzon, Mimaropa, even dito sa Metro Manila, malaking bahagi ng Visayas. Hindi lang po today, kundi maging hanggang sa Saturday po ng umaga. At bukod po sa LPA at habagat, may iba pa bang mga nakikita tayong sama ng panahon at maaari hong binabantayan nyo ngayon? Bukod dun sa low pressure area, meron tayong namamataan na cloud clusters dito po sa may silangan ng Mindanao at possible na ito po ay dahil lamang sa convergence. Wala naman tayong nakikitang senyales pa na magiging bagyo po ito. Okay, marami pong salamat sa inyong panahon na ibinigay sa amin dito sa Balitang Hali. Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja po yan. Sa ibang balita, huli kamang pagkapit ng traffic enforcer sa hood ng umaandar na kotse sa Kawit, Cavite. Ang driver ng sasakyan, sinisita pala niya matapos may nakagitgitan daw. Balitang hatid ni Bam Alegre. Nakunan sa ilang CCTV ang isang kotse sa Kawit, Cavite na matuli ng takbo at may nakasampang traffic enforcer sa hood. 3 anggulo ang nahuli cam sa pangyayaring yan noong Lunes ng hapon. Natunto ng GMA Integrated News and Traffic Enforcer na si Michael Trahico. Sabi niya, pinara niya ang kotse dahil may nakagitgitan daw na motorsiklo pero hindi raw siya pinansin ng driver. May isang motor na tumawag, may nasagi na daw yon. Kaya naman kami, bilang isang enforcer, ginampanan namin ang aming trabaho. Sinundan namin yung nakasasakyan. Nung tangkang harangin namin siya, pumaabante pa rin siya. Ako yung nasa harapan. Kaya kaysa maipitan pa ako, tumalo na ako sa sasakyan. Kahit nasa hood si Trahico, nagpatuloy pa rin sa pag-andar ang babaeng driver. Sa tansya ni Trahico, 10 hanggang 15 minuto na ganito ang sitwasyon niya. Tila eksena sa pelikula pero totoong nangyari at nalagay sa peligro ang buhay ng traffic enforcer. Kasama raw ng driver ang ina sa kotse ayon kay Trahico pero hindi rin daw nakinig ang driver sa kanyang ina. Tumigil lang daw ang kotse nang nasa bahay na ang driver sa kalapit na barangay Wakas 2. Minura pa raw ng driver si Trahico bago tuluyang pumasok sa bahay. Paglabas niya ko ng sasakyan, sinabihan niya ako na magdemanda ka. Dito sa bahagi ng kalsadang ito natin kinatatayuan malapit sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite, nagsimulang sumampa yung traffic enforcer dito sa sasakyan ng sinisita niyang motorista dahil patuloy siya sa pag-arangkada. Nagsampa na ng reklamong direct assault si Trahico kaugnay sa insidente. Nakita ng kasamahan ni Trahico na si Dominador Rieta ang lahat ng nangyari. Dismayado siya dahil tila hindi raw sila binibigyang halaga bilang mga traffic enforcer. Parang minaliit kami. Parang hindi na kami ginalang. Dapat kahit kami ganoon, irespeto rin naman kami. Sinusubukan pa namin kuhanan ng pahayag ang suspect. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hiniling na raw ng Amerika sa ating Department of Justice na i-extradite o dalhin sa kanilang bansa si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez sa GMA News Online, noong Hunyo pa ipinadala ng Amerika ang mga dokumento para sa extradition request. Sabi ni Department of Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, hindi dumaan sa kanila ang extradition request kay Kibuloy. Sabi naman ni DOJ spokesperson Nico Clavano, kailangang dumaan muna sa DFA ang extradition request bago i-endorso sa DOJ. Kaya wala pa silang formal na natatanggap. Wanted si Kibuloy sa Amerika dahil sa patong-patong na kaso laban sa kanya. Kabilang po ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, conspiracy at bulk cash smuggling. Nakakulong ngayon si Kibuloy sa Pasig City Jail para sa mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking dito sa Pilipinas. Dati nang itinanggi ng pastor ang mga paratang sa kanya. Sabi ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torreon, wala pa silang matatanggap na opisyal na dokumento. Sakaling totoo ngang may extradition request, sabi ni Torreon na hindi na ito kailangan dahil nakakulong na si Kibuloy. Dagdag ng isa pang abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio, handa raw silang ipagtanggol ang karapatan ng pastor.
Panawagan ni Topacio, maging patas sana ang ating gobyerno sa paghawak sa mga kaso ni Quiboloy. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Pinagsasaksak at pinalupa sa ulo ang isa pong TNVS driver ng kanyang mga pasaherong nagpahatid mula Rizal hanggang sa Pampanga. Chris, nahuli ba yung mga suspect na yan? Connie, sinubukang tumakas ng 2 suspect pero na-corner sila ng mga tao sa lugar. Balitang hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. Duguang isinugod sa ospital ang TNVS driver na si Julian Cesar Payoyo. Matapos saksakin at paluin sa ulo ng kanyang 2 pasahero. Sinundo ni Payoyo sa Taytay Rizal ang 2 nag-book gamit ang ride-hailing app kahapon. Nagpapahatid sa Pampanga ang 2. Inabiso pa ng driver sa kinakasama ang booking. Nag-chat naman po yung mismo sasakay na okay po, mag-aayos lang po kami ng gamit, then pababa na po kami. Bago makarating sa Makabebe, nagpaikot-ikot pa umano sila sa iba't ibang lugar sa Pampanga hanggang makarating sa Barangay Consuelo. Doon na umano pinagsasaksak ang driver gamit ang patalim at pinalo pa sa ulo. Tinutukan din siya ng baril. May mga nakita mga tao, sinadsyad niya sa may gilid. So nakuha niya atensyon. Doon na yung nagkagulo na. Pagkabangga ng sasakyan, sumaklolo ang mga tao sa paligid. Narespondihan ang biktima at agad dinala sa ospital at ngayon nagpapagaling na. Nagtangka namang tumakas ang 2 suspect pero nag-corner sila ng mga opisyal at residente ng barangay. Responde kami. Binakita kaming sasakyan na red. Doon na namin nakita yung tao na duguan. Tapos yung 2 naglalakad, nagtago sa mga damo-damo doon sa amin. Narecover mula sa mga suspect ang isang replika ng pistol, isang hand grenade, cellphone at isang sling bag na naglalaman ng iba't ibang ID. Nahaharap sa mga reklamong carnapping at frustrated homicide ang mga suspect. Sinisikap namin silang magkuhanan ng pahayag. CJ Turida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Paalala lang po mga kapuso, huwag pong maliligo sa ilog o dagat kung nakainom ng alak. Sa Bayambang dito sa Pangasinan, patay ang isang lalaking naligo sa ilog sa Barangay San Gabriel 2nd. Kwento ng ama ng biktima, lasing ang 21 anyos niyang anak nang magpunta sa ilog sa likod ng kanilang bahay hapon nitong linggo. Magdamag daw hinanap ang biktima. Kinabukasan na nang makita ang kanyang bangkay. Ayon sa pulisya, posibleng nasobrahan sa pag-inom ang biktima. Wala silang nakikitang foul play sa insidente. Ipinapa-blacklist ni Pangulong Bongbong Marcos ang contractor ng ilang flood control project sa Baliwag, Bulacan. Ayon sa report na hawak ng Pangulo, na kumpleto at binayaran ng buo ang Sims Construction Trading para sa reinforced concrete river walls sa Barangay Piel. Pero sa inspeksyon niya kahapon, wala namang nakatayong river wall. Ayon sa Pangulo, sasampahan ng reklamong paglabag sa revised penal code ng Sims Construction. Pinai-inspeksyon din ng Pangulo ang iba pang proyekto ng naturang kumpanya. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang nakalistang address ng Sims Construction sa Malolos na nasa resibong ipinakita ng Pangulo. Bahay ito sa isang subdivision at walang marker o commercial signage. Kinumpirma ng isang nagpakilalang katiwala na yun nga ang opisina ng Sims. Tumanggi nang sumagot ang katiwala ng tanungin kung pwedeng kausapin ang may-ari ng Sims. Huli kamang panloloob sa isang appliance center sa Lapu-Lapu, Cebu. Sa video, kita ang pagdaan at pagpark ng isang e-bike sa kanyang 3 lalaki sa Barangay Gunoog. Maya-maya, isang lalaki ang tumawid at pumasok sa establishmento. Una niyang target ang baterya ng nakaparadang multicab. Nang mabigo, inakyat niya na ang kisame ng tindahan at pumasok sa loob. Hinalughog niya ang mga gamit kabilang ang drawer ng corporate secretary at natangay ang mahigit 70,000 pisong kita ng tindahan. Agad na tumakas sa mga suspect matapos ang krimen. Ilang araw matapos ang insidente, sumuko sa barangay ang isa sa mga suspect. Ibinalik niya ang mahigit 20,000 pisong parte niya sa pagnanakaw. Itinuro niya rin ang pagkakakilanlan ng 2 pang kasamahan na parehong menor de edad. Nasa kustodiya na ng home care ang 2 na bibigyan ng intervention ng Department of Social Welfare and Development. Maharap naman sa kaukulang reklamo ang sumukong suspect. Wala siyang pahayag. Huli kam sa Maynila, 5 ang sugatan matapos araruhin ng isang SUV ang ilang sasakyan. Balitang hatid ni Jomer Apresto.
Kuha yan sa Rizal Avenue sa Blumentritt sa Maynila pasado alas 9 kagabi. Malayo pa lang, matatanaw na ang isang puting SUV na mabilis ang takbo. Ilang saglit lang, 5 tao ang nasugatan sa aksidente, kabilang ang lalaking tatawid lang sana. Ayon sa driver ng pampasaherong jeep na nabangga ng SUV, nasa 20 ang kanyang pasahero nang maganap ang aksidente. Maswerte raw at walang nasugatan sa kanila. Pero makikita na sa lakas ng impact, wasak ang harapan ng SUV at nayupi naman ang likuran ng jeep. Tinulungan ko pa sila pagbaba kasi dito halos dumaan lahat eh. Kasama ko pa yung misis ko. Ay sabi ko, huwag kayong umalis kasi kung may nasaktan sa inyo, magpa-medical tayo, may charge doon sa bumangga sa atin. Ayon naman sa barangay, dumating ang rescue team na nagbigay ng atensyong medikal sa mga biktima. Minamaneho raw ng isang foreign national ang SUV. Hindi siya bumababa ng sasakyan. Yung pagdating ng polis, binuksan, nag-iisa lang naman siya. Napagalaman din ng barangay na bago ang aksidente, una nang bumangga ang SUV sa Center Island na sakop ng katabing barangay. Ilang segundo pagkatapos niyan, nakuhanan na ang nagmamadaling SUV sa bahagi ng Rizal Avenue, corner Cavite Street na muntik pang bumangga sa isang lalaking naglalakad. Siguro nung pagkabangga niya ron sa kabilang barangay, siguro naratel na siya. Gusto niya ng takasan. Lalo niyang tinuloy na niyang takbo. Dinala na sa Manila District Traffic Enforcement Unit ang driver ng SUV para sa investigasyon. Sinusubukan pa namin siyang makuhanan ng pahayag. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita, nakataas ngayon ang rainfall advisory dito po sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado rin ang Tarlac, Zambales, Rizal, Laguna, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Bataan at ilang panig ng Quezon. Maging alerto sa malalakas na ulan. Tatagal ang rainfall advisory hanggang mamayang alas 2 ng hapon. Iginiit po ng SunWest Construction and Development Corporation na nakaayon daw sa DPWH specifications ang mga ginawa nilang dike sa Oriental Mindoro. Patunay na raw ang kanilang accountability ang isinasagawa nilang pag-aayos dito. Sinimulan daw ang rehabilitasyon nitong August 2 at inaasahang matatapos ngayong buwan din. Base sa kanilang pagsusuri, nasa 5% ng kanilang flood control project sa lalawigan ang napinsala. Dagdag na prioridad nila ang pagbibigay ng long-term solutions para mabigyan ng proteksyon ang mga tao at kanilang kabuhayan. Isa ang SunWest sa 15 contractors na naka-corner daw sa 20% ng kabuuang pondo para sa mga flood control projects sa bansa, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Bukod sa Senado, mag-iimbestiga na rin ang Kamara sa mga questionabling flood control projects sa bansa. Batay sa House Resolution 145, ang House Committees on Public Accounts, Good Government and Public Accountability at Public Works and Highways ang Tri-Committee na mangunguna sa investigasyon. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chairman Representative Terry Ridon, bahagi ng investigasyon ng 15 kontraktor na may pinakamalaking flood control project sa bansa. Pasasagutin din daw nila ang mga kongresistang nauugnay sa mga maanumalya umanong proyekto. Choose Wellness ngayong Huwebes, mga mare at pare. True advocates ng breast cancer awareness ang ilang kapuso stars. Nagkaroon ng pagtalakay kaugnay sa kahalagahan ng screening at detection ng breast awareness sa isang event sa Pasig. Dumalo riyan ang Sparkle Stars na sina Winwin Marquez, Bea Gomez at iba pang Pinay beauty queens. Present din at naging bahagi pa ng panel ang star ng Encantadia Chronicles Sangre na si Bianca Umali. Chinika ni Bianca sa inyong mare ang inspirasyon ng pag-attend sa event. It's because I lost my mom to breast cancer when I was 5. Mahalaga sa akin to spread awareness of what self-care and what women's health really means. And because I wouldn't want any other little girl to go through what I went through. Ito na ang mabibilis na balita. 30 residente ang tinikitan sa isinagawang Oplan Galugad ng pulisya sa Barangay Baysa sa Quezon City kagabi. Karamihan ay umiinom sa pampublikong lugar, habang ang iba walang suot na damit pang itaas.
Inimpound din ang ilang motorsiklo. Inaresto naman ang isang lalaki matapos mahulihan ng improvised na baril sa barehong barangay. Nakuha sa kanyang sumpak na kargado ng 2 bala. Inamin ng lalaki na ginawa niya ang baril para sa self-defense. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Arestado ang isang babae na kabilang umano sa grupong nagnakaw ng bag ni COMELEC Chairman George Garcia sa Pasay nitong Martes. Narecover sa kanya ang bag ni Garcia na naglalaman ng cellphone, mga ID at susi pero wala na ang cash. Batay sa investigasyon, 8 ang sangkot sa pananalisi kay Garcia. Ayon sa mga pulis, sinabi ng suspect na naging target nila si Chairman dahil inakala nilang Chinese national. Ito raw kasi ang target ng grupo. Patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang iba pang kasamahan ng suspect habang nasa kustodiya na ng Pasay City Police ang nadakip na suspect. Nagliyab ang isang delivery truck sa bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX sa may Valenzuela. Ayon sa truck driver, galing sila sa Marilao, Bulacan at patungong Pasig nang may napansin siyang apoy sa kanang bahagi ng truck. Agad niyang itinabi sa gilid ng kalsada ang sasakyan pero biglang lumiyab o sumiklab ang apoy. Walang nasaktan sa insidente. Nakalabas agad ang truck ng driver at 2 niyang pahinante. Ayon sa Bureau of Fire Protection, tuluyan ang naapula ang sunog. Inaalam pa nila ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. Napinsala ang bandang harapan ng truck. Hindi naman daw nasunog ang kahon-kahong frozen products na karga nito. Matapos ang halos 16 na taong pagtatago, naaresto po sa Baras Rizal ang isang lalaking wanted sa pagpatay sa kanyang asawa. Balitang hatid ni EJ Gomez. Kaya kami inaaresto sa bisa ng warrant of arrest ng National Branch 18 Morong Quezon sa kasong parcel. Sa bisa ng arrest warrant, pinosasan ang 53 anyos na lalaking ito dahil sa kasong pagpatay umano sa kanyang asawa. Ito pong ating na-aresto ay classified po siya as most wanted person under po ng regional level. So matagal na po itong nagtatago, almost 16 years. Ayon sa pulisya, nangyari ang krimen sa bahay ng mag-asawa sa Sitio Riza, Barangay Pinugay sa Baras noong October 2009. Base sa investigasyon, selos umano ang ugat ng krimen. Nagkaroon po sila ng pagtatalo, dahilan po sa may pinagseselosan ito pong ating akusado. Nasakal niya hanggang sa mapatay niya ang kanyang asawa. Bago tumakas matapos ang krimen, pinalabas pa raw ng akusado na nag-suicide lang ang kanyang asawa. Para matakpan niya ang krimen na kanyang ginawa, ay kanya pong sinabit sa puno ang kanyang misis sa pamamagitan po ng alambre o yung tie wire po. Sa Bicol daw nagtago ang akusado bago bumalik sa Baras kamakailan lang. Mariin niyang itinanggi ang paratang. Sa korte na lang daw siya magpapaliwanag. Totoo po ba sir na pinatay niyo na po yung inyong misis? Wala po akong pinapatay, ma'am. Ma'am, sa korte na lang po. Sa Baras Municipal Police Station nakakulong ang akusado. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay sa pananaksak ng sarili niyang mister ang isang babae sa Gihulingan, Negros Oriental. Sana, ano raw ang motibo sa krimen? Rafi, selos ang tinitingnang dahilan sa pagpaslang ng lalaki sa kanyang misis. Ayon sa pulisya, nagtalo ang mag-asawa dahil may duda umano ang lalaki kung saan nagpunta ang kanyang asawa. Aminado raw ang suspect na hindi siya nakapagpigil kaya kumuha ng kutsilyo sa kanilang kusina at pinagsasaksak ang biktima. Dead on arrival siya sa ospital. Naulila na biktima ang 2 nilang anak na edad 7 at 4. Kasunod ng payo ng kanyang ama, sumuko ang suspect sa tiyuhin niyang tanod ng barangay. Walang pahayag ang suspect na naharap sa reklamong parricide. Arestado ang isang SK Kagawad at kanyang 2 tiyuhin sa bypass operation sa Molo, Iloilo City. Ayon sa pulisya, matagal nang nagbebenta ng pinaniniwalaang iligal na droga ang SK Kagawad na si Emma Jude Saraza, 23 anyos. Hindi raw ito mai-report ng mga residente sa barangay dahil sa takot sa suspect. Wala rin daw sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC list ang SK Kagawad. Ang 3 suspect ang itinuturong nagsusupply ng iligal na droga sa mga kabataan doon at sa iba pang barangay.
Abot sa mahigit 400,000 pisong halaga ng umanay shabu ang narecover sa kanila. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ang mga sospek na tumangging humarap sa media. Isang bus na may mga sakay na na-deport na migrants ang nadisgrasya at nasunog sa Herat, Afghanistan. Nagtulong-tulong ang mga bombero at ilang residente para agad maapula ang apoy. Nasa 79 ang patay sa insidente, kabilang ang 17 bata. Ayon sa mga otoridad, nagliyab ang bus matapos itong sumalpok sa truck at motorsiklo. Kabilang ang mga biktima sa mga na-deport na migrant galing Iran at pinababalik na sa Kabul, Afghanistan. Ito ang GMA Regional TV News. Nasa gitna ang 12 sa mahigit 30 asong inabandona sa isang isla sa Cordova, Cebu. Natagpuan sila roon ng rescuer na si Janice Palermo. May nagkwento raw sa kanya mga bangkero na ipinatatapon sa Shell Island ang mga aso sa halagang 100 piso dahil hindi na kayang pakainin. Namayat na raw ang mga hayop ng datnan niya. Pahirapan daw ang paghahanap sa iba pa mga aso. Ang 100 ng nasagip, dinala na sa dog shelter sa Karkar. Iniimbestigahan na ng Cebu City Veterinary Office ang pag-abandona sa mga aso. Nakipag-ugnayan na rin sila sa Cordova LGU para mabisita, pakainin at bakunahan ang mga asong naiwan pa sa isla. Mga mare, another sparkle artist is making his mark in the music industry. Mga paro-parong kumikiliti sa aking parang nababaliw. Mapupunutan na ng labi sa kakangiti dahil sa'yo. Siya si Akira Kurata na may nakakakilig and refreshing debut single na Dahil Sa'yo under GMA Playlist. Si Akira ang winner ng GMA Playlist Choice Award sa Sparkle Campus Cutie Search last June. Chika ni Akira, very grateful siya sa kanyang first single na perfect match daw sa kanya. Mula sa happy beat at lyrics nito, sigurado raw na mapapaindak at maniniwala sa goodness of love ang listeners. Mapapakinggan na ang Dahil Sa'yo sa lahat ng digital platforms worldwide. Mapapanood naman this coming Saturday ang performance video ni Akira sa GMA Playlist YouTube channel. Pinuna ni Senador Sherwin Gatchalian sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na may ilang kontraktor na nakakuha ng bilyong-bilyong pisong halaga ng flood control projects kahit mababa lamang ang kapital. At kaugnay niyan, makakapanayan po natin si Senador Gatchalian. Magandang tanghali po at welcome sa Balitang Hali. Magandang tanghali at magandang tanghali sa ating mga tagapakinon. Opo, sa nakaraang hearing nga po, sabi nyo 5 sa top 15 contractors ang mababa yung kapital. Pero ang dami hong kontrata at bilyon-bilyon pa. Ano po bang implikasyon niyan at bakit kaya dapat maalarma na tayo dyan? In fact, nakita namin dito sa 15 listahan, 3 doon ay single proprietor. At nakakapagtaka dahil ang single proprietor normally sa mga maliliit na negosyo yan tulad ng grocery, hair salon, sari-sari store. Pero itong pinatawag namin sa Senado, yung QM Builders, single proprietor siya pero ang kanyang kontrata ay 5 bilyon. Kaya kakaiba no, ang nakikita namin at para sa akin red flags to. Dapat mapag-aralan ng mabuti. Ang implikasyon nito kung mababa ang kapitalisasyon ng isang kumpanya, kung marami siyang kontrata, madidelay yung proyekto. At magkukulang siya ng kapital. At yan din yung mga nakikita namin na maraming proyekto ang delay, marami ay ang pao dahil nga kulang sa capitalization yung kumpanya. Pero di ba hindi na ho itong unang beses na napag-uusapan yung maliit po yung kapital ng isang kumpanya. Nangyari na rin ho ito dun sa Farmally if I remember it correctly. Ano na ho, batay po dun sa mga napag-usapan, dun sa mga previous na ganito hong klase ng problema, ang nagawa na ho natin ng batas para hindi ho naman nauulit pa ito ulit? Itong kaso ng DPWH, meron silang mga regulasyon na tinitignan yung kumpanya. Kung yung kumpanya may kakayahan, yung kumpanya ay kaya kumuha ng maraming proyekto,
ina-accredit rin to ng PCAB, no? Yung construction regulator. So titignan namin lahat ito, no? At sisiguraduhin natin na dapat lang yung mga kumpanyang mayroong kakayahan ang sumali dito sa mga malalaking proyekto. Ang nangyayari kasi, ito nakikita naman natin na yung mga proyekto substandard, hindi maganda yung quality. At pangalawa, maraming delay ang nangyayari. So ibig sabihin itong mga kumpanya na ito ay nagtitipid. Nagtitipid sila dahil kulang sa kapital o nagtitipid sila dahil gusto nila mas malaki yung kanilang kita. At hindi ganitong mga kumpanya o kontraktor ang gusto natin pumasok sa gobyerno. Obviously, meron hong mga kasabwat. Hindi ho ba kung ganyan? Tama. Yan, sigurado yan. Lumabas na yan sa privilege speech ni Senator Lacson sa pag-imbestiga ng ating Pangulo. Pumunta siya sa iba't ibang lugar. Nakikita natin may ghost projects. Yung mga ghost projects, hindi mangyayari yan kung walang sindikato. Dahil sa pag-award pa lang ng contract hanggang pang-inspect ng contract, kausap na nila ang lahat. Hanggang pagbayad ng kontrata, may kausap na sila sa loob. Kaya nakikita namin na mayroong sindikato. Ang kagandahan dito may mga pangalan na. So yun ang aming uunahin patawag at sisiguraduhin natin may mananagot dito. Okay, pero yung pagdating ho sa tagal siguro, no, nung paglilitis nitong mga sinasabi natin makakasuhan, sabi nila masyado mabilis daw makalimot ang mga Pilipino sa tagal din ng mga desisyon minsan sa ating mga korte. Ano ho ang sinasuggest ninyong paraan para makita right away na talaga hong masusolusyonan at mabibigyan ng karampatang mga kaparusahan, lalo na yung mga sinasabi hong may mga kumupit, no, o nag-insert kaya sa ating budget? Totoo yan, Connie, no? Isa sa mga hinaing ng ating mga kababayan, mga frustrations ng ating kababayan. Kasama na ako yung mabagal na pag-usad ng mga kaso sa prosecution level or sa korte, sa ombudsman level. Mabagal talaga yung pag-usad. Kaya kailangan natin dito yung tinatawag natin whole of government approach. Lahat dapat ng sangay ng gobyerno gumagana at mabilis. Kahit na ang Senado mag-imbestiga, mag-recommend kami mag-file ng kaso sa ombudsman. Pero kung mabagal naman yung takbo, walang mangyayari rin. Kaya kailangan din namin yung kooperasyon ng iba't ibang ahensya at iba't ibang mga constitutional bodies para malabanan itong korupsyon. Oho. At sang-ayon ho kayo na dapat bumuo ng third party na mag-iimbestiga po? Ako sa aking committee ay meron kaming kinuha ng mga engineering firms para tumulong sa amin. Admittedly, very complicated at technical to. No? Pag binasa natin yung libro, puro coordinates at kung hindi ka engineer, mahirapan ka talaga sundan. At dapat rin lumabas ng opisina. Tulad ng ginagawa ng ating Pangulo, gumagawa ng inspeksyon para makita talaga kung ano yung nangyayari sa labas, hindi lang sa libro. So gagamit kami ng mga independent at third-party engineering firms para matulungan tayo. Na sana ho hindi miyembro ng DPWH din. Ano? Actually, tama ka dyan, Connie. Napakaganda yung punto mo. In fact, mayroon kami isang organisasyon na gusto sanang itap, pero nalaman namin yung presidente ay taga-DPWH pala. No? At yung mga membro taga DPWH, kaya hindi na namin tinawagan yun dahil walang saysay lang kasi kung sila gagawa at imbestigahan yung sarili nila, wala rin mangyayari. Meron pa ho ba tayong nakikitang iba pang mga ghost projects? Kasi ang pinag-uusapan pa lang ho natin dito yung sa flood control. Wala pa yung infra ng DPWH. Ano ho ang mahaba-habang usapin ho ito at pag-iimbestiga talaga? Tama ka dyan. Wala pa yung tulay, wala pang kale, wala pang buildings, wala pang classroom. Marami pa, no? Pero sa tingin ko kasi dahil itong mga flood control, nakita natin sa mga letrato at video, nasa liblib na lugar . Hindi mo siya makikita talaga. No? Hindi tulad ng classroom na ginagamit araw-araw at nakikita ng mga magulang. Ang kalye naman, araw-araw dinadaanan din. Pero itong flood control, hindi dinadaanan. Pag tag-ulan, pag summer season, hindi mo maramdaman. At nakita ko na nasa malalayong lugar. Kaya kung hindi mo talaga sasadyain, hindi mo makikita. No? So tingin ko, yan ang isang dahilan kaya paborito ng mga tiwaling contractor at sindikato ang mga flood control projects. At sumagot na ho ba yung pinasupina ho na 8 iba pang contractors na hindi ho dumalo sa nakaraang hearing?
Hindi pa ako nakakakuha ng update, Connie, pero kung hindi sila sisipot sa supina, ang next niyan ay contempt. Makukulong na sila. Alright. At kailan ho ang ating susunod na hearing? Kausap ko si Senator Marcoleta, ang aming chairman, at tinitignan namin sa susunod na linggo ay magkakaroon na ng hearing. At makaasa po ang taong bayan na mayroong mananagot dito at mayroon tayong sasampahan ng kaso at dapat may makulong. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras dito sa Balitang Hali, Senator. Maraming salamat, Connie. Thank you. Yan po naman si Senador Sherwin Gatchalian. Samantala, susubukan po namin kunan ng pahayag ang QM Builders. Ang pondo para sa proyekto ng gobyerno tulad ng flood control projects, hindi raw napupunta ng buo para sa pagtatayo nito. Yan ang inilahad ni Senador Ping Lacson sa kanyang privilege speech sa Senado. Ang pondo raw kasi pinaghahati-hatian na nakadepende anya sa kasakiman ng mga sangkot sa korupsyon. Base sa impormasyon na nakalat ni Lacson, sa kabuang flood control project na pondo, pinakamalaki ang napupunta sa mga tinatawag na commission, SOP o mga lagay. 8 to 10% ng pondo napupunta raw sa mga district engineer o mga opisyal ng DPWH. May extra pa silang 2 hanggang 3% kung may susobra sa kita ng contractor. Reset raw ang tawag dyan dahil kalkulado na ng district engineer ang tutubuin ng kontratista batay sa nakaresetang listahan ng mga presyo. May 5 hanggang 6% naman daw ang Bids and Awards Committee, habang hanggang 1% para sa Commission on Audit. May tinatawag ding passing through o parking fee. Yan naman ang bayad sa mga politikong may kontrol sa distrito kung saan itatayo ang proyekto. 5 hanggang 6% yan ang total project cost. At ang pinakamalaking porsyento, ibinibigay raw sa funder o ang politikong naghahanap ng pondo para sa proyekto. 20 hanggang 25% naman ang porsyentong yan. Bukod sa mga kickback, may mga legal o allowable deductions tulad ng mga buwis at bayad sa insurance. Kasama rin dyan ang legal na kita o tubo ng kontraktor. Kaya ang natitira para sa mismong implementasyon ng proyekto, humigit kumulang 40% na lang. Ibig sabihin, sa 100 milyong pisong budget, nasa 40 milyong piso lang ang tunay na magagamit para itayo ang proyekto. Kaya sabi ni Lacson, madaling nasisira ang mga proyektong lumulobo ang budget dahil sa katiwalian. Mas malala pa raw ang ilang proyekto sa Bulacan dahil pawang mga ghost o guni-guni lamang daw. Ang detalye sa Balitang Hatid ni Mark Salazar. Flooded Gates of Corruption, ang titulo ng privilege speech ni Senador Panfilo Lacson tungkol sa pangungupit sa flood control projects. Wala pa raw sa kalahati ng pondo ang napupunta mismo sa pagpapatayo ng proyekto. Pagkatapos magpartihan ang mga nangungupit at ang pinakamalaki raw na cut sa politiko na nagsulong sa proyekto. Lo and behold, Mr. President, 20 to 25% ang karaniwang napupunta sa funder o project proponent na politiko. Mr. President, ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40% o 40 million pesos alisunod sa ating halimbawang 100 milyong pisong pondo para sa proyekto. Tinukoy ni Lacson ng isang kongresista sa Oriental Mindoro na nakakuha daw para sa kanyang distrito ng 10 billion pesos o mahigit kalahati ng flood control project ng kanyang probinsya. Puro hinugot umano sa unprogrammed funds. Pero sira-sira na raw mga estruktura. Halimbawa itong sa Nauhan, Oriental Mindoro na pinuntahan ng kanyang team. Mula sa aming sariling footage, kitang-kita ang mga bahagi ng road dike na ginawa noong 2024 na gumuho. Ang nakikita niyong flood control project ay nagkakahalaga ng 204.8 million pesos na base sa official record ng DPWH ay completed project na nito lamang Pebrero 2025. Halos 3 buwan pa lamang ang lumipas, Mr. President. Hindi man binanggit ni Lacson ang pangalan ng kongresista pero nakalagay ito sa kanyang presentation. Si Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan. Tinukoy din ni Lacson ang mga proyekto sa Candating, Arayat, Pampanga. Ang isa pinondohan noong 2023 ng 91 million pesos.
Pero makalipas ang isang taon, kailangan na itong i-repair at pinondohan ng 2 ulit na 91 million pesos. Ehemplo daw ito ng double insertion na ginagawa ng mga mambabatas. Aba, at nawili na ang funder ng Edmarie Construction na siyang palaging nananalong kontraktor sa Kandating, Arayat, Pampanga. Naglagay pa ulit ng 100 million pesos ngayong taon. Buti na lang, pinigil ng Malacanang ang pag-release ng pondo. Grabe rin daw ang pork barrel insertion sa Bawan River Basin sa La Union dahil halos 1 bilyon ang nakuha ng Nagilian habang 623 million ang sa Bawan na pareho namang binabaha pa rin. Sa aming masinsing pagkalkal ay natuklasan naming isang kontraktor ang naawardan ng lahat ng packages na ito, ang Silver Wolves Construction Corporation. Distinct pa rin, distinguished colleagues. Ito ang nabanggit kong pork barrel insertions, Mr. President. Pero sa Bulacan daw ang pinakamalalang nakawan. Puro kasi ghost project daw doon. Sa Malolos, 2 proyekto sa 2 barangay na tig 77 million ang halaga ay guni-guni lang. Sa Hagonoy, 4 na proyekto na tig 77 million din ang hindi talaga ginawa. 2 kontratista raw ang kumuha ng mga proyektong ito, ang Wawaw Builders at Darcy and Anna Builders. My office is willing and ready to provide the names of the members of this well-organized syndicate inside the Bulacan 1st District Engineering Office, including probable witnesses, to testify against them if and when the appropriate authorities will open a formal investigation into these morally wicked schemes to defraud our people of their hard-earned taxpayers' money. Sinusubok pa namin kunan ng pahayag ang Wawaw Builders at Darcy and Anna Builders, pati ang Bulacan 1st District Engineering Office. Pinabulaanan naman ni Congressman Panaligan na may kinalaman siya sa questionableng proyekto. Hindi raw siya nag-propose ng mga proyekto at nakita lang niyang nakalista ito sa National Expenditure Program. Hindi rin daw siya kinonsulta ng DPWH. Katunayan, may mga proyekto siyang pinapabago pero hindi raw pwede dahil DPWH aniya ang naglista. Ngayon, sasabihin tayo ang nag-finance, technically ay marisabihin Kongreso ang nag-finance kasi yung NEP na yon ay inaproban ng Kongreso at naging General Appropriations Act nung mapirma ng Pangulo. Kaya parang Congress ang nag-finance niyan, pero ang reality, ang actual practice na nangyayari ay ang listing, identification, and prioritization of flood control projects ay nanggagaling sa DPWH. Wala raw taga Mindoro sa mga kontratista na hindi rin niya kakilala. Noong July 2024, sumulat pa siya sa DPWH para ireklamo ang nasirang proyekto at siguruhin ng DPWH na pasok ito sa standard. Ay in the sense na nasira, ay pwede natin sabihin na anomalous nga. Kasi nasira ang mga proyektong yan. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbabalik sa bansa ang NBA player ni si Kyle Kuzma para makita ang mural na ginawa para sa kanya sa isang basketball court sa Maynila. Diyan niya sa tenement sa Santa Ana. Sinalubong siya riyan ng fans kasabay ng pag-reveal ng mural na obra ng Pinoy na si Maya Carandang at kanyang team. Nagpakitang gilas din ng kanyang basketball skills si Kyle. Thankful siya sa suportang natatanggap mula sa Pinoy fans. Ito rin daw ang kanyang first mural sa isang basketball court. Well-deserved treat at nag-fanboy mode muna si Kapuso primetime action hero Ruru Madrid. Kasama si Ruru sa mga naki-breezy sa concert ni Chris Brown sa Canada. Nasaksihan niya ang high energy at gravity-defying performance ng R&B star. Crazy experience daw, sabi ni Ruru, lalo't umulan sa kalagitnaan ng concert. Pero super worth it. Ang wish lang daw ni Ruru, naki-with you at look at me now siya kasama si Bianca Umali. Pagkatapos makijam, si Ruru naman ulit ang maghahatid ng saya sa Global Pinoy sa Canada. From Ontario, next stop naman ang Sparkle World Tour, ang Calgary. Next week na yan, August 29 hanggang September 1, kasama pa rin sina Ay de las Alas at Kailin Alcantara.
Ginugunita ngayong araw ang 42nd death anniversary ni dating Senador Ninoy Aquino. Nag-alay po ng bulaklak ang National Historical Commission of the Philippines at August 21 Movement o ATOM sa marker ni Ninoy sa NAIA Terminal 1 sa Pasay kung saan siya pinatay noong 1983. Sinundan po yan ang motorcade patungong Parañaque kanina. Nakikiisa rin si Pangulong Bongbong Marcos sa paggunita sa dating senador. Sa isang pahayag sinabi ng Pangulo na inaanyayahan tayo ng kasaysayan na magnilay kaysa mag-react. Dahil ang tunay na pagninilay raw ang magbibigay ng tunay na pag-unawa sa ating tungkulin. Isa rin daw itong imbitasyon na mamahala ng may kahinahunan, konsensya at pag-intindi sa hinaharap. Dapat din daw piliin ang kapayapaan kaysa kaguluhan at dignidad kaysa pagkakaiba-iba. Si Ninoy ay isa sa mga naging kritiko ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at nakilala sa pagsusulong niya ng demokrasya. Ngayong Ninoy Aquino Day, nagsama-sama ang mga kaanak ng yumaong dating senador, pati ang kanilang mga taga-suporta at kaalyado. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Connie, tapos na yung misa pero nandito pa sa punto ni dating Senador Ninoy Aquino ang ilan sa kanyang mga taga-suporta para gunitain ang ika-42 anibersaryo ng kanyang pagpanaw. Many are invited. Maagang pumunta kanina sa Manila Memorial Park ang mga kaanak at taga-suporta ni Ninoy Aquino. Narito ang kanyang mga anak na sina Bossy Aquino Cruz at Viel Aquino D at kani-kanilang mga pamilya. Narito rin si Josh Aquino na anak ni Chris Aquino, pati si Senator Bam Aquino. Dumalo rin si Akbayan Representative Chel Jokno. Pinangunahan ni Father Manuling Francisco ang misa. Sana raw ay huwag kalimutan ng mga Pilipino, lalo ng mga kabataan, ng sakripisyo ni Ninoy para sa bayan. Ang apo ni Ninoy na si Kiko Aquino D ang nagsalita para sa pamilya. Nagpasalamat siya sa mga taga-suporta at nagpasalamat din siya sa kanyang lolo at lola para sa kanyang pagiging Pilipino. Sabi niya, sana raw ay patuloy na manaig sa lahat ang pagmamahal sa bansa anuman ang hanay sa politika. Tumugon din ang apo ni Ninoy sa tanong tungkol sa reconciliation na nasa pahayag ni Pangulong Marcos. Nanindigan ng kanilang pamilya sa dati na nilang sinabi na wala raw mangyayaring reconciliation kung walang hustisya. Patuloy daw dapat ang pakikipaglaban para ipaalala ang mga aral ng nakaraan. Connie, yan ang latest mula rito sa Manila Memorial Park. Balik sa iyo. Maraming salamat, Darlene Kai. Kapag may kasalanan, mas magandang umamin na agad. Pero ang dalawang aso sa Lipa, Batangas parang nagtuturuan pa. Heto, panoorin natin ang mga suspect. Sinangat-ngat nito? Aba, yan ho ang problema ng fur parent na si Hughes Cooper Robert Solis. Ang mga aso lang naman niyang sina Spot at Jairo ang sumira sa water bill. Etong si Spot ay agad nilaglag si Jairo. Hindi naman nagpatalo si Jairo at ibinilik ang sisi kay Spot. Ang ending, wala pa rin umamin kung sino ang sumira sa water bill. Hating kapatid na lang daw sila sa Paurusa. Ang case unsolved na may halos 2 million views, trending! Yung pusa daw ng kapitbahay. Kapitbahay pala. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.